Ang ating munting pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Survive Through Kindness. Or lessons from 1 Kings 17, 1-6. Lord, salamat po sapagkat ngayon nais naming mag-aral ng mga leksyon mula sa iyong salita. Kayo po ang maging guro, kayo ang maging gabay, papagliwanagin niyo ang aming isip at kami humugot ng lakas sa karunungan mo, sa katuruan mo, na nakahanda namang mabasa at mapag-aralan anumang oras. Be our teacher, our preacher, our guide, and our healer. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Survive through kindness. Nais ko pong bumasa sa 1 Kings 17 at iisa-isahin natin ang mga verses simula sa verse 1. Si Elias, sinabi niya kay Ahab, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." Ang napakahalagang leksyon na makuha natin dito that God is in control. God is in control whatever the situation. 1 Kings 17, 2-4. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan ako mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Ang kaharian noon ay nasa isang malaking peligro, malaking problema, at mayroong persecution, hinahanap ng wicked queen, ang mga propeta ng Diyos, pinagpapapatay. So, nagkaroon ng ganitong uri ng sitwasyon at itong propeta nanalangin siya na wag uulan, wag hahamog. Yun na rin ay ayon sa guidance sa kanya ng Panginoon at ganun nga ang naganap. Nagkaroon ng mahirap na kalagayan sa bayan, walang ulan, therefore walang agriculture, therefore walang pagkain, and everybody was going hungry and thirsty. At ang turo ng Panginoon sa propeta, pumunta ka sa ganung lugar. At ang lugar na yon outside of the boundaries of Israel. So nakikita natin ay pinapakita ng Diyos that even outside of those boundaries, pwede siya magpala at gusto niyang dali ng kanyang mga anak kung doon niya bibigyan ng provisions. We have to get out of our comfort zones. We have to get out of the usual way we do things kung yun ang leading ng Panginoon. And God sends Elijah to an unlikely place. Ilang, malayo sa bayan. But God feeds Elijah through unlikely instruments. Mga ibon na itinuturing ng mga Israelita noon na unclean. Birds that were considered unclean were used by God to feed Elijah. From the mouth of the birds, natural yun lang naman ang panghawak nila na i-deliver nilang pagkain, to the mouth of Elijah. Of course, through his hands and through his preparation. Pero kung magiging maselan ka, sasabihin mo, "I don't like this is an unclean bird, I don't want to be fed by an unclean bird," sambagaling ang binibigay niya na pagkain, yun ay nilampasan ni Elijah. He went against convention, tradition, the usual practice, at tumanggap siya ng pagpapala sa mga channels ng Diyos na hindi karaniwan associated with blessing. 1 Kings 17:5. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerit Ravine, east of the Jordan, and stayed there. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Very clear yung pagsabi ng boundary because it's outside of the usual boundary where the Jews were comfortable. Hindi nila home front yan, hindi nila home place, but it was the place where the Lord led the prophet. In a manner of speaking, Elijah is away from everyone else. Kaya kung meron sa ating mga nalulungkot-lungkot dyan at namimiss-miss natin yung mga iba nating hindi nakakasama physically for a while, think of Elijah. Nag-iisa lang nga siya noon, wala siyang kasama doon sa ilang na lugar na yon at dinadalhan lang siya ng mga ibon ng pagkain. But the Lord was there. The Lord was with him. The Spirit of God was with him. And when the Spirit of God is with us, we are never really alone. 1 Kings 17:6. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. So meron siyang carbohydrates at meron siyang protein,
Kompleto rekado ang supply sa kanya on schedule. Umaga at hapon, dinadalhan siya. Importante na tayo'y umaasa sa Panginoon. But the Lord used these ravens, so the Lord can use anybody, anything, para tayo bigyan ng mga kailangan natin sa buhay. Huwag tayong masyadong mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Because ang ating masalangit, siya ang nagbibigay sa atin ng mga provisions. We only have to open our eyes to the many wonderful ways that God blesses us. Be thankful, not be afraid, and to be conservative. Na pagtipirin naman natin, ayusin natin ang paggamit para humaba ang ating supply. Umaga at hapon, may mga awak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. So, natural mineral water pa ang inumin niya. Well, not all of us will have that luxury, pero ang mahalaga, binibigyan tayo ng Panginoon ng maiinom na sapat sa pangangailangan natin pang-araw-araw. Elijah submits to God's instruction and is given food and drink. Remember, hindi nauna yung food and drink. Ang nauna, pagsunod niya. At nung sumunod na siya sa instruction ng Diyos, sumunod yung provision. Sumunod ang blessing. 1 Kings 17, 7-9. Ngunit, dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. So, natuyo na rin pati ang pinagagalingan ng kanyang inumin. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. So the brook dries up, but God offers another source of provision for Elijah. Again, another unlikely channel of blessing, and a very unlikely helper, a woman, a widow, which, by the standards of the culture at the time, could be equated with a very weak person. Walang power, walang strength, walang social, economic, political power. Pero yun ang gagamitin ng Panginoon para pakainin itong si Elijah. When God chooses an instrument, when God chooses a channel of blessing, who are we to say, ay kulang yan, ay mahina yan, ay hindi yan sapat? Kaya nga lalong naging emphatic ang Panginoon na siya ang talagang provider, so huwag mong tingnan yung ginagamit niyang instrument, huwag mong isipin na hindi yun magiging sapat, na yun ay magiging kulang, dahil ang Diyos ang nasa likod ng instrument na yon. And God is always more than enough. At yun ang pwede natin pagtuwalaan. 1 Kings 17, 10-11. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Ito ang instruction ng Diyos sa kanya eh. Yung babaeng makikita niya ang magpapakain sa kanya. So, buong lakas ng loob naman siyang humingi ng maiinom. Can you imagine asking for a drink in a time of drought? Walang tubig, walang supply. Kung meron man yung babaeng itinago-tagong konting tubig, para sa kanya lang yon o sa kanyang pamilya, o sa kanyang anak. Pero ngayon, nandito ang prophet asking for water. Hindi naman nag-atubili yung babae na tumulong. Kukuha na talaga siya ng tubig. Maaring siya man ay kinausap ng Diyos, inihanda ang kanyang loob para siya maging mapagbigay kahit sa panahon ng kanyang sariling pangangailangan. Ito ang instruction ng Diyos sa propeta at maaring dun din sa babae. Dapat sensitive tayo sa pakikinig sa instruction ng Diyos. Kahit tayo may mga pangangailangan, kahit gusto natin maging selfish, kahit gusto nating sarili ang unahin, pakinggan ang tinig ng Diyos. 1 Kings 17:12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kakaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin niyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Ganon kagrabe ang sitwasyon. Itong babaeng sinabi ng Diyos sa propeta, puntahan mo yun na magpapakain sa iyo. Meron siyang konting tubig, kaya pwede siyang magbigay. Pero nung humingi ang propeta ng tinapay, sabi niya, ang totoo, meron kaming konting-konting harina. Baka isang takot na lang yun. Meron kaming konting-konting langis na kailangan sa pagtimpla para makagawa ng tinapay.
titimplahin ko na yon, lulutuin ko na yon, kaya mo ko natagpuan dito sa gate ng bayan, nangunguha ko ng mga tuyong kahoy para gumawa ako ng apoy, para magluto. Kakainin na namin, mag-ina ang huli naming supply, at mamamatay na kami sa gutom kasi wala namang darating na supply. Hindi umuulan, walang bunga ang mga puno, tuyo ang lahat. Ito na ang huli naming meal. Tapos humihingi yung prophet ng tinapay. Indeed, it was a very unlikely helper. Kapos na ang babae, siya pa ang hiningan. Pero kung iibigin naman niya na magbigay, may maibibigay pa siya. Kaya lang, baka mawalan na siya at ang kanyang anak, o kaya mabawasan ang sana ay konting-konting pagkain na lang nila. 1 Kings 17:13-24. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala. So there was an assurance from God through the prophet. That's why I like to believe that this woman was also spoken to by the Spirit of God. Kasi hindi naman madaling maniwala sa isang estranghero, no matter how much of a prophet he might look. Kung yung tiyan mo na ang nakataya, pagkain mo na ang nakataya, huling supply mo na ang hinihingi. So sabi ng prophet, huwag kang mag-alala. At yan ang laging sinasabi ni Jesus, di ba? Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Buuin mo ang iyong loob. Patiwasayin mo ang iyong isip. Why? Because God is in control. God is in heaven and God knows what's happening. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi sa patuloy ng propeta. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. So sabi niya, sige, kunin mo na yung inumin na inumin ko, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay, tapos iluto mo yung natira para sa inyong mag-ina. Test kaya to. Last food na nga nila yun eh. At pagkatapos, sabi ng propeta, magluto ka ng para sa inyo. Is it a test? A test of faith? Uunahin pa ang prophet kesa sa sariling anak. Every single cell in the body of a usual, normal person would refuse that. Siyempre, self-preservation muna. Ako muna, anak ko muna, bago iba. Pero ang babaeng ito was put on trial. Make or break to. Susundin ba niya ang propeta? At maaaring mawala ang lahat ng kahit konti na lang niyang huling kakainin? O maaaring totoo ang kanyang sinasabi na huwag ako mag-alala dahil may dahilan siya para sabihin huwag ako mag-alala? 1 Kings 17:13-24 sa pagpapatuloy. Sabi ng propeta, huwag ka mag-alala sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin na ni Yahweh ang ulan. So God, through the prophet, promises and not provisions. Sabi ng prophet, huwag ka mag-alala. Ipakain mo sa akin yung kinahinihingi ko, ipainom mo sa akin ang iniinom na gusto ko, at magluto ka ng para sa inyo mag-ina, at kalimutan mo yung sinasabi mong isang dakot na lang ang harina nyo, konti na lang, ilang patak na lang ang langis mo. No. Gawin mo itong sinasabi ko dahil itong pinapagawa ng Diyos at hindi ka magugutom sa buong panahon hanggang pumatak ang ulan, tumubo ang mga halaman, mamunga, at bumalik ang lahat sa dati. The woman had to choose. Maniniwala sa propeta, give her everything and receive or lose everything. Or not believe, that's the other choice. Not give her everything and be able to eat something once and then die of hunger afterward. Hindi yan madaling pagpilian kung tayo ang nasa lugar. Susundin ko ba siya at makikinig ako sa sinasabi niya, hindi ako magugutom buong panahon ng taggutom? O hindi ako makikinig? At least kakainin ko itong huling meal, di bali na at least nagkaroon man akong huling meal kahit ako mamatay sa gutom after. Ano ang gagawin ng babae? Sa pagpapatuloy, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Yung pakikinig sa isang talagang God-led voice, pakikinig sa udyok ng Espiritu na nadidinig mo sa iyong isip at sa iyong puso ay nadarama mo, that makes a difference. Make or break. The woman chooses to believe. The woman chooses to be kind in a time of need.
the woman chooses to give little of what she had, hindi naman hiningi lahat may matitira rin sa kanya. Uunahin lang nga niya yung propeta. Maaring yun ang test part ng element ng kwento na ito. Pero hindi naman hiningi lahat, may matitira. The woman chose to divide the little that she had para merong mapakain, hindi lang siya, hindi lang anak niya, pati ang stranger na ito. At sa pagpapatuloy ng binabasa natin, at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Kahanga-hanga. God's word and promise is realized in what the prophet said. Natupad. At ito'y natupad because the woman believed. The woman chose to believe. And even, not on a spiritual level, on a practical level lang, the woman chose to be kind and to be good in such a time that there was a lot of reason not to be kind and not to be good. And because of that choice, her life, the life of her son, were spared. And not only that, she was able to minister to God's man, the prophet. Yung kwentong yan, bagamat matanda, very fresh ang application. Kasi noon at hanggang ngayon, pare-pareho lang naman. Sabi nga ni Solomon, there is nothing new under the sun. Lahat pa ulit-ulit lang. Kaya yung need noon, need pa rin ngayon. Who was God then is still God now. God reigns. Pag gusto kang i-bless ng Diyos, walang makakapigil. Kaya ang mahalaga, patuloy tayong manalig, patuloy tayong maging mabuti, maging mabait, sapagkat sa pagbibigay natin ng ating mga tinatangkilik na galing din naman sa Diyos, doon naman tayo nabibigyan din. Kung magbigay man tayo, actually, una na tayo nakatanggap, kaya tayo may naibibigay. At kung nagbibigay pa tayo, that is the way for God to continue giving us the supply. Napaka-dramatic, napaka-cinematic na nangyari. Matapos lutuin ng balong ito ang kahuli-hulihang patak ng langis at kahuli-hulihang mga harina niya, kinabukasan, pagsilip niya sa loob ng banga, may laman na naman. Meron na namang harina at meron na namang langis. Luto na naman siya. Kain na naman sila sa araw na yun. Kinabukasan, pagtingin niya, meron uli. Hanggang dumaan ng maraming panahon, hanggang niloob na ng Diyos na magkaroon uli ng ulan, madilig ang lupa, tumubo ang mga tanim at mga halaman, bumalik ang lahat sa dati, and they were able to be sustained by that daily bread. Na yun ang sinasabi ni Jesus. Ang panalangin itinuturo niya sa atin, give us this day our daily bread. At pag sinabing daily bread, ibig sabihin, hindi ka sobrang takot about the future, about tomorrow, about the very far, far future, to the point that you now become generous. You're able to give to the needs of people now, not thinking that you will need it tomorrow, because you know that tomorrow, God will be there, and God will give you your daily bread. Payapain natin ang ating isip. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you, sabi ni Jesus. Anong kingdom ang dapat nating hanapin ngayon? God's kingdom on earth. Di ba ang turo niyang panalangin? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It is not us going to the kingdom of God, but the kingdom of God coming down to us. And where will the kingdom of God come down to? To our hearts, to our minds. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot, anong isusuot, anong kakainin, anong dadamtin, ano ang iinumin, sabi niya ganon. Yung mga tao lang na walang Diyos sa puso ang nag-iisip ng ganyang mga nakakatakot na bagay. Sabi niya, seek first His kingdom, meaning unahin mo ang Diyos, ang paghahari ng Diyos sa iyong puso, unahin mo ang mga thoughts that are very godly, mga nagbibigay ng kapayapaan, katahimikan, katiwasayan, yun ang kingdom of God. Unahin mo yon at ang lahat na naiba mong kailangan, susunod na rin na darating. So sa ganito mga challenging times, anong dapat nating unahin? Know enough of God's promises. Know enough of God's history of dealing with His people. And that is how we will survive. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Itong babaeng ito na isang dakot na harina, ilang patak na langis,
naparami ng Diyos at nasustain siya buong panahon? Lalo naman siguro kayang paramihan ng Diyos yung kilo-kilo o kaban-kaban yung nakatago dyan mga bigas-bigas, mga marami nyo dyan mga provision na naipon-ipon, o kahit yung mga walang naipon na umaasa ngayon sa dadalhin ng ibon, sa dadalhin ng uwak, it's still God who is behind all of these instruments. Have peace. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. God is with us. And God calmed the storm through Jesus. So let Jesus calm your heart. Although there's a storm, let Jesus calm it so that we will be like Jesus, sleeping at the stern, relaxed, though there was a storm that was tossing the boat to and fro. God bless us all.